Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa mayayaman at pamalaan. At kahapon ay pinagdiwang ang Assumptions of Mother Mary. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po rito sa Bagitin ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 41 hanggang 46. Ito po yung mensahe. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang taligang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalaanin ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang mabigay ng ibang mga alipin ng kanilang pagkain? Sa takdang oras, pinagpala ang aliping marat na gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalaanin siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae. At siya kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwain. Papatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 15 at 21. Ito po yung mensahe. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo at sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinilaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani, alam ko na. Pagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Tuloy po natin kay Apostol San Lucas. At patuloy po natin, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ay mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan nasasapitin ng sino man nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit duka naman sa paningin ng Diyos. Patuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sumisigaw ang mga gawa sa inyong mga bukurin dahil hindi nyo ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatay. Hinitulan ninyo at ipinapatay ang taong matutuwid na hindi lumalaban sa inyo. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 7 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maarituhin ng Diyos kung ano ang itanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang magtanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng nabubulok mula sa laman. Ngunit ang nagtanim para sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at pili po ang banal na Santa Maria, maging ang mga anghel ng kalangitan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo.
Banal na Santa Maria, atin po sa mga anghel ng kalangitan. Ngayon ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito. Mula po rito sa tema na gabay sa mayayaman at pamahalaan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo sa kanyang iniaral na doon sa mga tao pinagkatiwalaan niya mula sa pamahalaan, maging mga yung mga kagaya ng mayayaman na mayroong mga negosyo o mayroon kayong mga anihan, yan, o anong mga industriya yan, at siguro maging mga magulang din, mga iba't ibang may mga nasasakupan, pinamamahalaanan, pinangangalagaan. Kayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos sa mga bagay nila upang kayo magbigay ng sapat na kakanin o pangangalaga ng inyong mga nasasakupan, lalong-lalo sa pamahalaan at mga mayroong pag-aari na mga negosyo o mga sakahan para magbigay ng sapat na kakanin sa kanyang mga nasasakupan o mula halimbawa sa sasahurin yan para makapamuhay sila ng maayos o maibigay yung karapatan ng kanilang ng mga mamamayan, mga mula o mga manggagawa para makapamuhay sila ng maayos, para mamuhay sila ng sapat. Pero sa halip ay kung hindi nyo maibigay yan at sa halip sila ay inyong apihin, gulpihin o sigilin para hindi nyo ibigay yung sapat na sahod o hindi nyo bigyan ng sahod ang mga mamamayan, hindi mag-regulate na maayos ang pamahalaan, yung mga mayayaman naman ay hindi sumunod sa pamahalaan or kanilang sigilin ang pagpapasahod, instead ay pagtratuhin yung mga manggagawa, mamamayan ng ating pamahalaan, ng mga negosyante. So kung ganoon ang gagawin ng mga negosyante, wala silang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, ay syempre sila ay parurusahan ng ating Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon, hindi lamang takdang panahon kundi maging sa panahon din ngayon ay kung kayo ay makatutupad sa kalooban ng Panginoon Diyos, nagbigay ng magandang sahod, ibinigay nyo yung sapat na karapatan sa mga mamamayan sa mula sa pagkain, iba't ibang mga bagay, hindi lamang sa pagkain, itong sample na ito, ay ibigay nyo yung karapatan ng mamamayan, yung inyong mga negosyo nagpasahod na maayos sa aking sa karapatan, lalo kayong bibigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos na papaunlad yung inyong mga negosyo, yung mga nasa pamahalaan bibigyan kayo lalo ng mas magandang pagpapairal sa inyong nasasakupan, bibigyan kayo mas magandang posisyon dahil sa inyong mga ginagawa na inyong mga pagpapatupad sa pamamahala na mabigay nyo yung karapatan o yung mabigyan na sapat na kakanin at paayos na pamumuhay yung mga nasasakupan nyo. Kaya kung ganyan yung inyong mga paglilingkod sa Panginoon Diyos o ginagawa nyong paglilingkod mula sa pagbibigay sa inyo ng kaunlaran sa inyong mga negosyo, sapagkat ang lahat ng negosyo ay naglilingkod, ang mga nasa pamahalaan naglilingkod, tayong lahat ay naglilingkod sa ating mga ikinakabuhay para tayong mabuhay, hindi ka lang basta na namingwit. So meron tayong na kailangan natin ay tayo ay naglilingkod ng maayos, magbibigay tayo ng magandang serbisyo para tayo ay umunlad, di ba? Naglilingkod ka kahit na anong itinda mo o serbisyong magbibigay ka ng serbisyo sa tao para kumita ka. So tayong dati naglilingkod sa isa't at pinakamagandang paglilingkod ay siyang umunlad. Ngayon ay kung ikaw naman ay ang upanya mo, tayong dati naglilingkod pero na namantala ka rin naman sa iyo mga nasasakupan, so hindi maganda yun. Kaya dapat ibibigay natin yung sapat na sahod at sapat na ikakabuhay mula nga dyan sa karapatan o sapat na ikakabuhay ng ating mga mayan, ano man yung sistema ng bawat mga pamahalaan. Yan yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya nga siyempre nadirinig ng Panginoon Diyos yung mga hinaing ng mga manggagawa na hindi sapat yung kanya na ikinabubuhay, kinikita na binibigay ng mga negosyo, mga may sapat na ibibigay na mga sahod sa kanyang mga nasasakupan. At yung pamahalaan na hindi nagpapatupad na maayos na ekonomiya, sistema para ibigay yung karapatan ng mga tao, karapatan ng mga mamamayan nila para makapamuhay ng maayos. Mula dyan sa kung ano man ang sistema ng ekonomiya nila, demokrasya, kapitalismo, sosyalismo, mga ganon. So dapat kahit dyan aangkop yan para ibigay yung mga karapatan.
So ngayon, kung hindi nyo nasusunod yan, syempre ang Diyos ay syempre magagalit. So ngayon, kung ganyan yung mga pag-uugali nyo, so syempre ay ikakat niya yung inyong mga darating yung panahon na kung ikaw ay nanunungkulan, halimbawa sa pamahalaan, ganyan ka mamahala, na congressman ka, senador ka, ano man yung katungkulan mo. So, darating yung punto na ikaw ay hindi na manalo dyan. At dahil sa ganun yung ginagawa mo na pamamalakad na pinagbibigyan mo ay yung mga mga kapritsyo ng ilang mga negosyante para masikil yung kinikita ng mga mamamayan at hindi sapat yung hindi ayon sa karapatan at hindi sapat yung ibinibigay. Ngayon, siyempre, dapat papayalagay ng sapat na pagpapailan ng ekonomiya para mamuhay sa karapatan yung lahat or sapat na makapamumuhay ang lahat. Pwede yung mga negosyo. Ngayon, siyempre dapat, kung nakikita ng Diyos na dapat mong kaya mong ibigay, yun dapat ibigay. So, siyempre magagalit sa Diyos, kaya mong ibigay. Pero kung hindi mo naman kayang ibigay yung dapat na, so siguro hindi ka makakasama sa mga ganong mapaparusahan ng Panginoon Diyos. Pero kinakailangan nga, kaya nga tayo may gobyerno, kaya nga may kagaya, halimbawa sa nangyayari kung meron tayong wage board, pinag-aaralan nila yan kung kaya mong ibigay yan, lalong lalo na hindi mo malinin lang ang Panginoon Diyos, sabi nga sa ating ginagawa. Kaya gawin natin ng lahat ng makabubuti kung tayo mga negosyante nasa pamahalaan para maibigay natin yung sapat na kakanin o kabuhayan ng mga tao. So kaya yun ibigay natin kung kayo naglilingkod, kung kayo may nasasakupan mula sa pamahalaan at mga nagnenegosyo o ano man ang inyong pamumuhay para dyan sa mga bagay na yan na kayo dyan pinagkakatiwalaan ng Panginoon Diyos. Diba? Kaya gamitin natin yung material na bagay o pera bilang pagpapala sa atin ng Panginoon Diyos na tayo ay makapagbigay ng maayos na tungkulin natin para yung halimbawa mula dyan sa ikabubuhay ng ating mga manggagawa o mamamayan na mayroon silang sapat na trabaho at kabuhayan mula dyan sa kapapayran ng pamahalaan. Diba? So, yun. Kaya kung ikaw na may mga magulang, kung ano man yung kinikita mo, ibigay mo yung sapat na ibubuhay mo dun sa iyong mga pamilya. But definitely, ay kagaya ng bansa natin, mayroon tayong problema doon sa sistemang pang-ekonomiya. Minimum wage, kulang para makabuhay ng pamilya. Yung nagkakaproblema dahil nga sa kontrolado ng ilang mga negosyante nasa pamahalaan at kahit magpatupad nga kagaya nga may issue, nagpapatupad ng wage increase, yung iba tinutulang pa. So, kaya ngayon ay kaya nga umaangkop ang sinasabi ng Panginoon Kristo ay na ang mayayaman ay nahihirapang makapasok sa kaharian niya sapagkat hindi nila mapitawan yung pagpapala yung pinagkaloob sa kanila. Sinisigil na nila. Kaya nga sabi nga, yung kayamanan na yan, hindi makapagdudugtong ng buhay mo yan. Kung hindi ka magiging mabuti sa paggamit mo ng kayamanan, nagiging maiksi ang buhay mo. So masasayang lamang yung kayamanan ipinundar mo na sa ganit, pakinabangan mo na matagal, ay hindi mo napapakinabangan sapagkat nagiging madali ang buhay mo. So ngayon ay lalong-lalo na kung gagawa ka ng hindi mabuti sa iyong pagninegosyo, so maaaring ikaw ay maparusahan din ng gobyerno o ibang mga pagdisiplina ng Panginoon Diyos para mabago ka. So kaya kinakailangan gawin natin lahat ang magagawa nating mabuti, magtulungan tayo para maibigay mo yung sapat na buhay. Kung ikaw yung binigyan na pagkakataon na maging ikaw yung hahawak ng tao mula pamahalaan, negosyo, o sino man na nakakahawak ng nasasakupan. So gawin nyo ang lahat ng mga bagay na maibigay nyo ayon doon sa kung paano ka nakapag-ooperate halimbawa ng negosyo o ng pamahalaan para may pagkaloob mo yung iba ng klase ng mga bagay na pangangalaga. Ayon doon sa halimbawa kinikita ng negosyo mo, kung kaya mo ibigay mo. Hindi mo pagsisinungaling na ng Diyos at maging yung mga tao ay nalalaman nila yung kapasidad mo para maibigay mo yan, di ba? At kaya nga tayo may pamahalaan para mapag-aralan yan kung paano ang dapat na maibigay. Ngayon ang problema natin ay sinasabi may nag-aaral nga
nga na ganyan doon sa ekonomiya natin. Pero kung tutuusin, kaya magpaunlad ng ekonomiya natin dito pa lamang sa Pilipinas na mayroon tayong standard na pamumuhay, pero hindi nangyayari. So kaya yung pamalaan mula noon na hindi nakapagpatupad niyan, may pananagutan sa Panginoon Diyos yan, yung mga taong ganun, yung mga namuno na nasa kongreso o sino mang nasa pamalaan na hindi na ipintupad yung dapat na dapat na karapatan na makakaya nila na maipatupad mula diyan sa pagkakaroon ng standard na halimbawa ay pamumuhay yung mga tao na from the salary pala o sa pagnegosyo magkakaroon na lahat ng trabaho at magandang sahod, pero hindi ginagawa ng pamahalaan. Kinokontrol ng ilang mga politiko at ilang mga negosyante yung pamamalakad niyan. Kaya nagiging masigit ay ang pamigitan na malaki ay yung mga negosyante, yung mga manggagawa hindi makapamuhay na maayos, sapat-sapat lang. So, yun. Kaya minimum wage magkano lang, diba? So, pero kung tutuusin dapat ay makapamuhay na maayos para walang nagdarako na mga mamamayan. So kaya yun yung yung gabay ang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating mga mayayaman, sa ating gobyerno na 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 kayo ay maglingkod ng mabuti para maibigay niyo yung sapat na ikabubuhay ng inyong mga nasasakupan, from sahod or anumang paglilingkod dapat gawin. From niya nga paano ka mabubuhay ng ayon sa karapatan. So kung pag-uusapan ay halimbawa yung pagkain ay hindi lamang yung pagkain kundi pamumuhay yan. So maibigay mo yung sapat na sahod from regulasyon ng pamahalaan, hindi naman pinatutupad. Ngayon meron yung pinatutupad ko, konti pa ay tinututulan pa. So, kaya sana kayong magabay ng Panginoon Diyos, kayo'y patuloy na gumawa ng mabuti at magpaunlad ng inyong mga negosyo para lalo kayong pagpalain ng Panginoon Diyos diyan kung kayo ay pagbibigay ng sapat na sahod at hindi kaparusahan at disiplina at tanggalin sa inyo kung ano man mayroon kayo kapag kayo ganoon sa inyong mga nasasakupan. Halimbawa, lalo ng mga politiko na nasa kongreso, mga nasa iba't ibang mga matataas na posisyon kapag ganyan kayo sa mga kaya kayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng mahusay na paglilingkod na ganyan, sapat na kabuhayan na binibigay sa tao at marunong kayong tumulong sa ibang tao rin aside from nagbibigay kayo ng magandang sahod. Sa gayon kung panag-impok na yun ay yung Diyos na gagalak sa inyo, bibigyan ka ng mahabang buhay para lalo kang makapagpaunlad nun. Hindi kagaya yung sinabi sa parabola na yun, mali ang pag-iimbok na ginagawa mo, sinarili mo, sinaking mo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng mahabang buhay dyan. So kung madali ang buhay mo, hindi mo rin makinabangad yung yung mga na ipundar, kundi iba rin na makikinabang nun. Yung ding mga iiwanan mo ng mga manggagawa o sino man na take over sa iyong mga kayamanan, diba? Mapupunta rin sa kawang gawain. Kaya pagsikapan natin na tayo makagawa ng iba yung kabutihan para sa ating mga tungkulin. Ayan. So ngayon yun naman mga mamamayan, kung naging ganyan naman yung mga manggagawa, kung ganyan yung pamahalaan, ganyan yung ating mga negosyante, so tayo maging matibay na magabayan natin sila para sa pagkasaboses ng mga karapatan at magabayan ng ating simbahan, ng ating mga lahat na yung igabay natin yung gabay ng Panginoon Diyos na sila ay tumugon sa kalooban ng Panginoon Diyos at gabay natin sila manampalataya sa Panginoon Diyos para tugunin at magabayan sila sa mabuting pamumuhay. Kagaya ng ginagawa natin na magabayan yung pamahalaan na ito ay mamahalan ng mabuti, yung mga negosyante ay magpahiran ng wastong pagninegosyo. Sa gayon ay magtutulungan tayong lahat sa ang ekonomiya natin pamumuhay at everybody's lives good kung ganoon ayon sa karapatan at kung mabigyan naman ng insentibo yung mga negosyante na sila ay higit nakikita kaysa doon sa ayon sa karapatan at least kahit ay inaibigay mo yung maayos na karapatan ng mga mayan, wala magdaraho. So
So insentibo mo na lamang yung ilang mong kikitain na over ka doon sa karapatan ng iba, di ba? Dahil ko naman yun na mamahala. Pero kung sisigilin mo kahibot mo yung mamamayan, so hindi maganda yun. Parusa kayo ng Panginoon Diyos dyan at hindi kayo pananatilihin sa inyong mga ginagawang. Kaya mahirap pag yung pamalaan ay kakibat ng mga mayayaman. Parang ano ba yung ating ang nangyayari ay yung mga tao ay natututong mag-aklas kapag ganun na may mga taong hindi sapat yung ikinabubuhay, naghihirap because of the inequality sa ganyan. Nagagamit yung gobyerno para sa kapakanan ng mga kinikita o kapakinabangan ng mayayaman at ang ilang mga politiko. So ngayon yung persa ng pamahalaan ginagamit nila para sa kapakanan nila, di ba? So sabi nga parang ang nangyayari, yung mayayaman at saka yung mga nasa pamahalaan, kapag nagsaboses yung mga tao ng dagdag sahod, kapag sila ay nagsasaboses doon sa lansangan, ayun, inahampas ng mga pulis, di ba? Kalimitan nangyayari. So ginugulpi ng ating pamahalaan at ng mayayaman yung mga pamamayan, mga gawa na nais na mag-increase ng sahod, di ba? O sapat na sahod. So yun, palaging sinasabi ng pamahalaan ay hindi tatayo yung kumpanya kung ibibigay yan. Pero kaya nga may wage board, pinag-aaralan yun, di ba? Kung sino yung tatayo, kaya pinag-aaralan yung sapat na sahod. Testing na nga yan, mapapunlad ka na lang at dapat ay yung ating pamahalaan nagpapailalamag ng sistema with hindi capitalization, kung paano makamumuhay ayon sa karapatan yung mamamayan mo, dapat simulan na ng pamahalaan yun. So yung existing na negosyo, tutulungan nila yun. Kumari dagdagan nila ng capital yun para mag-production ng maganda yan at kung pasahod ang ayon sa standard. Yung mga existing. So yung magtatayo pa, bago pa lang niya bibigyan ng kapital na gano'ng kalaki para kumita ng gano'n, family business o mayroon silang tauhan, gano'n dapat itutulong ng pamahalaan, di ba? Hindi basta tutulong ka magkumita yan, dapat standard ang kikitain niya pag tinulungan mo ng capitalization or mag-i-exist ng kapital, magpuputap ng business bilang capitalizations na kikita ka ng gano'n or magpapasahod ka ng pare-pares kayong ayon sa karapatan ng inyong kikitain, di ba? Hindi baling medyo matalaki yung kinikita nung nagsimula, may tauhan, ang mahalaga ay ayon sa karapatan nyo, kinabubuhay ng lahat ng manggagawa na magtatrabaho. So walang magdadarop na tao, Pilipino kung dyan tayo nagmumula. Even though yung mga PWD, walang kakayanan na magtrabaho from the government, kaya na bigyan ng magandang pamumuhay nun. Ayon pa rin sa karapatan kung sila ay mga PWD. Even though magtayo sila ng institution para PWD para sila mamuhay ng maayos. Kaya naman halimbawa, so, yung matatanda, yung mga iba't ibang may mga kabansanan na nasa kalingan ng gobyerno, they can live good doon sa mga nawawa, mga ganong klase ng mga bahay kalingan noon, di ba? Kaya everybody lives good kung may magandang pamahalaan. Kaya yung pamahalaan, magabayan kayo ng Panginoon Diyos na mabuting balita ng Panginoon Kristo, patupad nyo na maayos yung inyong tungkulin mula dyan sa pagbibigay ng karapatang pagkain, instead na inyong maltratuhin yung mga mamamayan, mga manggagawa from that. Hindi nyo mabigay yung karapatan. Pag sinisigaw na nila sa lansangan, akatayo mo ng bato, pulis, diba? Saan ngayon, ano na ngayon yung persa ng pamahalaan? Sana sila pumoprotekta at nagagamit, diba? Kapakanan na ilan, diba? Ng mga negosyante at ng mga politikong kakibat ng mga negosyante, diba? So yung muli, sana ay ang lahat ay pagpalain tayo na tayo ay magtulungan at isagawa natin lahat ng mabuti. Sa gayon tayo ay makapamumuhay na maayos ayon sa karapatan at hindi tayo magdaroho. So ngayon ay tayo ay patuloy na sana ay nagabayan na naman kayo
ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Kristo, nagabay ng inyong espiritu at buhay, patuloy na pangalagaan yan, magkaroon tayo ng buhay at mapangalagaan ng buhay at ng espiritu sa kaligtasan, mula pang araw-araw na buhay hanggang buhay na walang hanggan. Sana tayo ay patuloy na gabay ng Panginoon Kristo mula sa simbahan, sa paggabay niya makagaya natin at iba't ibang mga nagbabahagi sa boses ng mabuting balita, at gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan. Ala diyan. At tayo ay patuloy niyang gabayan ang presensya ng Panginoon Kristo, Banal na Santa Maria, ng Panginoon Diyos, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at pagliwanagan tayo palagi sa ating pagbabahagi. Hindi lamang yung kaliwanagan, pagmimilagro ng Banal na Santa Maria, iba't ibang mga pagpapala at pagmimilagro ng Panginoon Diyos sa atin. Sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sa ipagkaloob ang inyong kahilingan, kung sana kung mayroong mga humiling na kagalingan, kayo gumaling, ibigay ang inyong mga pagpapala. Mga ganon. Sa ating pong bahagi ay magbigay ng pagpapala ang Panginoon Diyos ng kaunlaran wala dito sa bansang ito at syempre sa buong mundo. Bigyan tayo ng magandang panahon ng ating Panginoon Diyos sa ating pagbahagi ng mabuting balita. Yan, mula dyan sa kaliwanagan yan ang ating banal na Santa Maria. So yun, at doon sa interfaith unity, sana maliwanagan ng ating banal na Santa Maria lahat ng relihiyon, mula sa mga Kristiyano na tayo magkaisa sa interfaith unity. Tuluwain natin yung ating mga iba't ibang paniniwala para hindi tayo nauwi doon sa pagtatalo, sigalutan, nauwi sa karahasan, digmaan. Bagkus ay nagpapairal tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahala, pagtutulungan, etc. mabubuting aral ng mga reliyon dito sa interfaith unity. At nagagabayan natin yung bawat family, community, bansa, buong mundo, pamahalaan, bawat mga lipi. Lalo na yung mga pamahalaan na magabayan natin na sila ay mamahala ng mabuti, lalo yung karapatan. Sa gayon magiging barrier, makatutulong ang pagpairal ng kapayapaan mula sa legal na hindi maiwasan yung paggawa ng hindi mabuti ng bawat isa sa kapwa relihiyon na nauwi sa iba't ibang mga bagay, di ba? So malaking bagay din yung legalidad na ito ay maging barrier for that. Batigit sa lahat ay yung pananampalataya natin kung makakasin tayo sa interfaith unity na makapagpairal ng kapayapaan mula sa kabanalan ng ating mga pinaniniwalaan. Ano sa kabanalan ng Panginoon Diyos. At sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy kayo magabayan ni Banal na Santa Maria, patuloy niyo pong paggabayan ang sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na nananampalataya ng paggabay ng milagro, kapangyarihan ng Panginoon Diyos mula sa kanyang paggabay ng kaliwanagan with Mother Mary, at magabayan natin ang lahat ng kanyang akibat ng kanyang kapangyarihan at ang mga kapamalaan na itayo ay gabayan niya ng kanyang mga pagmimilagro sa paggabay natin sa pamalaan ng mabuting balita. Sana gabayan niya tayo ng milagro para yung pamalaan ay magabayan natin na tumalima sa mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas sa justisya, karapatang pantao, at sa gabay ng mabuting balita at pagpapala ng Panginoon Diyos o kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yan. Sana tayo gabayan palagi niyaan at tayo makagabay sa pamalaan. Kaya yung mga pamalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, mabuting balita, at mamahala kayo ng mabuting matuwid, gawin niyo ang karapatang tao, patas na justisya. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan, makapamumuhay sila ng kapayapa, mabuting matuwid, ayon sa karapatan. Higit sa lahat ay makakapanampalataya sila ng lubos sa ating Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon Kristo. At muli, sana ay pagbalain, sana ay patuloy tayong pagbalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay sa mabuting balita. At aking hinikayat ang lahat mula lahat ng mga pamahalaan bansa na tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.